27.5 kung nilagay po sa program. So anyway, since tapos na tayo ngayon, so ano ho bang remedies diyan? So nasabi mo kanina, pwedeng kunin doon sa APB po, it's APB. the authorized personnel benefits. Sorry, it's the administration of personnel benefits. It's So pwede since ginawa 12.7. nila sa 2023. Yes, So they it's did up that. to Secretary Ted Herbosa ngayon kung pwede niyang gamitin, no? Or part of their priorities. Now, kung hindi pa rin enough, if not enough yung APB, baka pwede niyo bang bigyan ng prioridad ito for 2025 na naman. Whether program or whether unprogram, baka pwede bang unahin naman sila para tapos ng usapan. Kumbaga, masara na yung libro dito sa health workers. Since dapat maintindihan po natin, kawawa naman itong mga health workers natin. Magkano usually yung due sa mga health workers natin? Pinakamababa at pinakamataas na amount na due sa kanila. Good afternoon po, Mr. Chair. No? May I just take this opportunity po na may paliwanag po namin kung saan po kami nanggagaling ng mga healthcare workers, lalong-lalo na po sa private hospitals po. Ano? And magandang araw po sa inyong lahat. Kami po sa Private Hospital Unions of the Philippines ay natutuwa at napagbigyan niyo po kami na magsalita po at may voice out po namin yung mga hinaing po namin regarding po sa health emergency allowance na nabinbin na po. Halos 3 taon na. And for the record po, Senator, no, we are asking for your understanding with regards to our postings on our page na regarding sa lip service. You must understand us na we are desperate. Wala na po kaming pagbabalingan. Hindi na po namin alam kung saan kami babaling dahil nagpunta na po kami sa mga ilang legislators, nagingay na po kami sa social media for the longest time, for the past 3 years, para lamang po mabigyan ng kasagutan yung mga katanungan namin regarding our health emergency allowance. Sa loob ng 3 taon, Gusto ko lang pong iklaro sa iyo, Mr. Ronald Ignacio, na ako yung taong aksyon agad. Hindi ko matiis na nakaupo lang sa opisina. Mas gusto ko trabaho, serbisyo at aksyon agad. yes, Senator, we thank you for that, Senator. Actually, we targeted you talaga po. Kasi being the chairman of the Senate Committee on Health, alam po namin na you can throw the weight of your honorable office for these government agencies to compel them to follow the merits of the law na very Solomonic nga po, gaya nga po ng sabi ko, napakaganda po ng batas na yun para sa aming mga healthcare workers. And kasamaang palad, hindi po yon nasusunod doon sa pagkakadisenyo ng batas. So naintindihan niyo naman po ang kami ay mambabatas, we craft the law, pinapasa namin yung budget, but the actual implementation belongs to the executive department. Sila po yung naglalaan ng pondo, sila yung nag-appropriate, sila yung actual implementation kung ano ho yung prioridad nila. Naintindihan niyo naman po yun. Yes po, Senator. And we are thankful right now po that you gave us this platform para may pag-usapan to. And may wakas na po ng tuluyan po. Ako naman po ay nakikiramay po sa inyo, no? Nakikipagdalamhati rin po sa inyong nararamdaman. At naintindihan ko po ang inyong posisyon. Kaya kaisa niya naman po ako dyan sa bagay na yan. What is due po sa inyo? Kaya nga po, ever since pa, 2-3 years ago pa, nagsalita nga ako, nag-privilege speech ako, what is due to our health workers ay dapat pong ibigay po sa inyo. Even during the time of former President Duterte, inuuna talaga namin. Ako nananawagan po ako, pero hanggang dyan lang po ang pwede kong gawin bilang mambabatas. But hindi po ako titigil. Kaisa niyo po ako dyan. Naintindihan ko po ang inyong sitwasyon. At mahal na mahal ko po ang ating mga health workers. Kaya po ako narito, kaisa niyo po ako dyan, ay parating natin sa ating Department of Health at DBM ang inyong mga hinaing po. Thank you po, Senator. So, pwede na nating umpisahan. Go ahead, ma'am. Thank you, Mr. Chair. On the part of the DBM po, we really want this
concern or issue to be over, everything to be settled. What we need po is actually a validated data of the claims for HEA. Makikita po natin, sir, we have we wish to inform everyone that from 2021 until 2024, the total amount of appropriations that we were able to provide for yung umpisa po noon, mga SRA, magmula nung nag-umpisa yung COVID-19 is about 91 billion na po. For one COVID allowance and HEA, so far we have released the amount of 73.26261 billion to the DOH already. So, ang kailangan po namin sa DBM now is for us to find out really magkano po yung balanse para sa deficiencies. And that we cannot really do in the DBM, and we have to await the data from the DOH po. So, given that and all the amounts that we have disclosed now, meron tayong provision for HEA sa budget, meron tayo sa APB, meron tayo sa UA, then gusto po naming malaman kung may matitira pa, and that we can provide for 2025, Mr. Chair. That we are sure, provided po kailangan namin ng malinis na data. Kasi po, there were instances that amounts were given to us when we validated, only half were validated. So, yun po yung predicament ng DBM. So, hindi po namin, pag binigyan po kami ng malinis, maayos din. So We we will- have to reconcile the records, Secretary Ted Herbosa. Ma-reconcile niyo po yung record. At finally, ang hiningi lang po nating assurance, no, aside from nabanggit nyo kanina na posible nga pong kunin, no, sa kanilang, kung depende po 'yun sa ating secretary if he is willing na kunin for 2024. And ang pakiusap ko lang po sa inyo, ma'am, baka po pwede sa 2025 masama na po ito. Baka pwede po may parating kay Secretary Mina na mapasama na po ito, whether program or kung mas maaari program na tapos ano ba naman yung 27.5 or less or more or less na amount, no, para po sa ating mga kababayan. Hindi mo nasagot kanina magkano po yung usually na due sa pinakamababang amount po para malaman po ng publiko sa health emergency allowance. Or Ayun po, Senator. Yung sa amin po sa hospital po kasi, meron po tayong moderate, yung classification po sa amin is moderate risk tsaka high risk lang po. So sa amin po sa mga nag-cater po talaga sa mga COVID patients, nasa high risk po, 9,000 po yun. Samantalang sa moderate risk, nasa 6,000 po, Senator. per month, Per month no? po, per month. Per month po 'yun. So usually magkano po matatanggap ng pinakamababa is 6,000 to 9,000 per month. So ilang months po yung karamihan due pa sa inyo? Senator, sa amin po sa official members po ng UPH-UP po, meron pa po nakakuha sa kanila na as low as 5 months po, Senator, or 4 months out of 25 months po, Senator. And kung bibilangin po natin, sasama po natin yung mga private hospitals from other parts of the country, meron pa po dong as low as, wala po actually, Senator. 0. Sected, pwede niyo masagot. Thank you, Mr. Chair. Siguro paliwanag natin sa ating mga kasamahan sa healthcare industry. Ang nabigyan na po, ang total healthcare workers na nag-claim ay 15,734,392. Ito po ang kailangang bayaran na claims. Ang amount po na computed for this is 103,552,539,775 and 17 centavos. Ang na-allocate na po ay 76,174,240.53. At ang nagbenepisyo na pong health workers dito
ay 14,560,598. Ang kulang na lang na hindi funded ay 27 billion 515 million 365,534.64. Ito ay allocated sa 4,180,849 health workers. 4 na milyon po ang hindi bayad. Yung sinasabi na ginamit sa PS, nagamit na po namin about 4 billion. Pero ito po ay nagamit namin sa, siyempre personnel dapat, kasi PS siya eh. So it's the personnel working in the government hospital. So siya, nagamit lang namin yung 4 billion, ubos na po yun. Nagamit na yon. So wala na tayong pwede ibe kasi nakatanggap na sila. All of them have been paid using the 4 billion. So hindi na natin pwedeng gamitin yon para ibayad doon sa private hospital kasi hindi naman sila empleyado ng government hospital. Kailangan talaga mag-allocate ng 27 billion additional, 515 million 365,000. Yun ang unfunded pa. Ito po yung utang natin, 27 billion pa para sa mga healthcare workers na iba. How about the concern of Yusek Janet Abuel na yung paano ma-reconcile nga po yung records para tuloy-tuloy po yung kanilang releases? Meron naman kaming claims where we have the claims kasi nag-stop na yung health emergency. So meron na kaming people that have claimed. So ito nga yung claims namin. So may concern pa kayo? 15,734,392. You may speak, ha? Lahat po kayo kung sinong gusto magsalita para sa inyong posisyon ng inyong grupo. Mr. Chair, good afternoon. With regards to the data na nilalatag po sa amin ng DBM and DOH, we cannot seem to figure out ano ang intended for private health workers and sa public health workers natin. To some, may mga bayad na, kompleto na sa mga public health workers. Maybe because of yung nagamit yung APB. But sa amin, sa hanay ng United Private Health Hospital Workers, out of the 27 hospitals here in Metro Manila and almost 300 plus hospitals all over the country na nasa coalition po namin, nag-average lang po ito ng 20 months na arrears ng DOH and the DBM. Now, Mr. Chair, we've been observing while you were discussing all the policies na nagre-respond sa healthcare system, sa malalang problema natin sa healthcare system po natin. We really appreciate how you address these policies at paano ito gumagalaw ng tama dapat. But one thing is, we're very observant as you were discussing all of this. None of the policies na nakafocus sa mga magdadala araw-araw ng mga polisiyang ito. And these are the health workers. We have proven our worth during the time of pandemic. Nung nakiusap po ang gobyerno na labanan ang COVID-19, we were there. Nanguna ho kami. Namatay po yung mga kasamahan po namin. In the front line. Now, here we are pleading again for the health emergency allowance for almost 3 years now. Sana ho hindi ho lumayo yung polisiya at ang role ng mga health workers natin habang ginagampanan ho nila araw-araw, minuto, gabi-gabi, magdamag. Itong mga functions po na ito. Mauna po dapat yung mga tao na nagpe-perform ng mga polisiyang ito, and these are the health workers. Now we are here begging again for the DBM and the DOH to please
Let's go back to where we started nung nananawagan ho tayo. These are the social workers. No, I'm sorry. These are the health workers. And here we are, natapos yung pandemya. Parang tinalikuran lang ho kami bigla. That's why, Mr. Chair, accept our apologies nung medyo nagtatapon ho kami na nagtatapon ng komento sa social media. Because wala ho kaming matakbuhan, even up to this time. The DBM and DOH are throwing their own data, but still, we cannot fully comprehend paano ho kami babayaran. And in fact, even the DBM, if we ask the DBM and DOH now, paano nyo kami babayaran? The answer is still vague for us. Please, nakikiusap ang United Private Hospital Workers na may 300 na hospitals facilities sa buong bansa. We are contemplating po for a national move. But we cannot do that until we come up with an agreement ngayong umaga, ngayong araw. Nakikiusap po kami, bigyan niyo ho kami ng pagpapahalaga simula po ngayon at sa mga susunod na mga araw. Marami pong salamat. Let me repeat, Ronel John Siason. Ever since the pandemic started, kaisa niyo po ako dito. Nakikisimpatya po ako sa inyo. Sabi ko nga, tingnan niyo lahat ng mga pronouncement ko. Napakaliit na halaga yan kumpara sa sakripisyo ninyo sa panahon ng pandemya. Hindi natin mararating ito kung hindi po dahil sa inyong sakripisyo. Totoo yun. Yung iba sa inyo, nagbuwis ng buhay. Tingnan niyo yung privilege speech ko noong 2020. Ang tagal ni-release nung death benefits. Nagalit si dating Pangulong Duterte, nag-privilege speech po ako. It took them 2 months to release the death benefits. Dapat nga ihatid sa inyong mga pamamahay yung death benefits. Then nagluluksa yung pamilya. So, kaisa niyo po ako dyan. Kaya po tayo naririto para i-appeal at mapakinggan rin po ang posisyon ng ating Department of Health, ang kanilang data at ang data po ng DBM, how to reconcile at paano nyo matulungan. Baka makatulong po kayo na ma-reconcile ito at ang apila naman natin